Iyan ang hindi ko nagawa noon. Thank you, Boss Reed. Thank you, guys. Yung alon dito, pambarko na eh. Lumalaban yung bibe. Welcome. Ito yung sakyan ni Boy Pio. Di na umabot sa 3 days yung pagkain namin. So, ikaw lang ang kaibigan kong motovlogger na ididikit ko sa motor ko na to. Meron tayong bagong motor. Ito yung gagamitin natin ngayon, itong Zontes 400G. At meron tayong kasama. Si Boy, Bulataw. Si Boy Bulataw nandito. Makakasama natin siya mag-camping ngayon. Pakita mo ang iyong setup. Mga gamit. Oh, black ah. Asan yung bangkito? Oh, sige, mamaya check natin sa campsite. Babalik tayo sa Sitio Tangal kasi nag-request yung ating barkada. At meron pa tayong 2 rider na makakasama ngayon. Kaya tara, samahan nyo kami. Ito na pala yung kasama natin oh. Ano pangalan mo, sir? Kenneth. Hello, sir. Siyempre papagas mula ako para tuloy-tuloy lang hanggang sa campsite. Wala nang susi-susi oh. Mabubuksan muna yung fuel cap. Bali may dadaanan tayo sa McDo, sa SBMA. Alam mo kung saan tayo pupunta? Ayos yan. Very good. Hindi, yan ang gusto ko. Oo, laban. Oo, di ba? Ito nga pala yung kapote ko. Ang dami nagtatanong nito. Buti nahanap ko na. Tinag ko na dyan sa lower left screen. Ganito lang siya kalaki. May sarili siyang lagayan. At yung lagayan niya, yun mismo yung bulsa ng kapote. So pagka niladad mong ganyan, itong lagayan niya dati, naging bulsa. Tapos ito yung kapote. Ang zipper niya hanggang leeg lang or yung dibdib. Para pagdating dito sa tiyan, hindi ka nababasa. Pwede siyang gawing inner pang kapote. So nasa labas yung padded natin. Then nakakapote tayo sa loob. Ayaw yata gumana ng RFID mo na unified. Ayaw. Hindi pa daw ready yung system nila para sa Unified. Sir, mukhang pareho tayo ng jacket ah. Idol kita eh. Buti yun ang napili mo, sir. Ito yung maganda eh. Ayan, nakakapote ako pero hindi halata. Yung mga kasama ko naka-outer kapote. Si Brother Tristan, Caterpillar. Ito maganda sa motor na to, pipidutin mo lang. Start ta. Wala lang cambio. Alright, kompleto na ang tropa. 5 motor. Yung isa may back ride. Gamit niya Yamaha MT-15. Si Sir Darwin, gamit din niya ang Zontes 400G. Bagong bago. Nice, ang ganda ng puti talaga oh. Eto na, my favorite, Castillejos. Alright, nandito ulit tayo sa pinakasuki nating palengke. Dito yung wet, dito yung dry. Ang unahin natin, baboy, kasi nandito na tayo eh. By the way, ito nga pala ang sangkap para sa ating uulamin ngayong araw. Magluluto po ako ng takwat baboy, ma'am. Ano po yung pwede dyan, ma'am? Kaliempo po. Meron po kayo? Meron po. Thank you po, ma'am. Saan po may tokwa dito, ma'am? Balik yun. Wala. Yung malalaki. Ito po pala. Yung po gusto mo malalaki. Ito na lang po. Sa inyo po to? Tapa. Gawin ko na pong 3. Tapos ceiling green tsaka ceiling pula po. Baka po pwedeng 2 lang po. Kayo po yung nagtitin. Ano po? Toyo, suka, asukal po. Nakasashay, nakabate. Nasa pack po. Thank you po. Ito ang mga pinaghihingi ko sa mga... Teka, iniisip ko pa nung alimusal ko eh. Ito na lahat yun eh. Pwede ka makishare sa amin. May tuyo kami. May itlog pula kami. Na may lalagyan namin ng sibuyas at kamatis. Kalamatis. May tosino ako. Ano to? Pagandahan ba? Siyempre. Uy, binili mo lahat. Sabi mo kulang 4. Ha? Ah, pakita mo yung ulan. Ulan, gusto mo? Gusto mo, gilitsyon ka pa eh. COD. Oh, yan. Puntang dagat. Oh, pwede na yan. Nice, ang gandang tignan pagka loaded yung motor oh. Ito napakasimple, CL500 oh. Ito galing Maynila pa. Ito naman galing Pampanga. Yung bigas, baka maubos. Nahulog. Mauubusan tayo ng bigas. Ayun oh. Naging 1/4. Di ba 1 kilo yan? Ayusin mo. Alright, ito na yung kanto pa kaliwa. Pinapakita ko lang baka kasi lumagpas yung iba.
dahil mabibilis yung mga sasakyan dito. Basta tandaan nyo yan, no? Magalawa Island. Then dire-diretso na to hanggang Sitio Tangal. Sa mga bago lang na pupunta dito, malalaman yung nasa tamang landas kayo kapag kami nadaanan ko yung solar power plant. Kasi ngayon meron pang mga tarpaulin na nakakabit sa gilid ng kalsada to guide you, pero baka dumating ang oras mawala din yan, maliligaw kayo. Pero dito sa Google Map, dahil sinearch ko mula kanina, ayun, lumalabas naman siya. Pagkalagpas nyo sa solar power plant, eto na, off-roading na. Tapos eto yung tatandaan ninyo, itong kanto na to na pakaliwa na merong gate na ganyan. Darating kasi ang oras mawawala yung tarpaulin na CST na ganyan. Like yung tarpaulin ng event nila dito biglang nawala. Ayan, dyan siya eh. Kaya nga may poste na dalawang ganyan. Nag-aalugan yung mga kaldero ko. Yung ABS, kung mabagal naman yung takbo mo kagaya ngayon, okay lang kahit naka-on pa siya. Pero mas maganda hindi kasi natalbog yung gulong eh. Oh, yan yung ahon na... Medyo madulas-dulas pa. Ha? Oh, yung uling nga pala. Asan? Nalalaglag. Ayan, dyan. Sige. Mabagal lang. Yan, sige, una ka press. Yun, pogi ng CL500 oh. Dito na lang yung uling. Okay, let's go. Wait us. Dito talaga maglalaglagan yung mga gamit kasi natalbog talaga eh. Pag pinapanood kita, parang madali lang. Oo, ganun talaga. Hindi ikaw yung driver eh. Hindi mo na-feel. Yan, matalbog yan oh. Yun ang kainaan ng scooter, yung suspension matigas. Kaya na, matutumba na yung nasa harap ko. Uy, na! Hindi ako pwedeng magsabing mahirapan ako dito. Ito, naka-tricycle. Ay, oo nga. Loaded pa yan. Inayos na nila yung daan, no? Tinambakan nila. Sayaw-sayaw eh. Ganda dito sa front seat. May baging. Tigas ng bagyo. Hindi, nagka-camping din. Ito, naalala ko na to. Good Naalala luck. ko sa mga video mo to. May linis pa man din nila yung campsite dito. Ang ganda ngayon, no? Mukhang maganda dito, tapos malapit sa CR. Kaya nga. Eh si Boy, first time pala to. Welcome. Eh, titignan muna namin yun doon. Oo nga eh. Bagong linis pa, ang ganda. O, pasok lang kami. Nakakita rin kita ulit. Pre, Kamusta? ayos naman. Ano na sa tanay mo ah? Kaya nga eh. Pre, Boss! hello. Oh, nahulog sa bulate. Ayos naman. Doon na lang, sir. Sige, malinis na eh. Okay, goods na dito. Ito yung pwesto ko dati ah. Ayan, pakita ko sa inyo yung laman ng underseat compartment. Ayan, ganyan kadami. Yung mga damit is nandito naman. Then may dala akong cup, dalawa, kasya. 4 na inumin, kasya. Nagdagdag pa ako ng hammock. Then dito sa bag ko naman, same lang din. May binago lang ako ng konti sa mga kaldero ko. Then yung laman ng box ko, same lang din yung laman. Ang gusto ko dito sa box na to is sa side siya nabubuksan. Dahil kapag meron akong bag na nakalagay dito, tapos pag ganyan siya binubuksan, babangga to. Pag maglalabas tayo ng gamit sa bag, kailangan lagyan natin ng sapin. Eto. Buti ngayon hindi masyado mahangin, so hindi tayo mahirapang mag-setup. Tsaka buti hindi umulan, dry yung lupa. Tsaka mo ilagay yung bag dito. Ayan, pwede ko muna ibaba yung belt bag. Tsaka ka mag-cap. Bago tayo mag-setup, ito yung binabalik-balikan ko. Yan, yung itsura na yan. Yung araw mabangga yung liwanag sa dagat. Tapos may puno na ganyan. Kaya ang raw niyan tignan. Tapos ang tahimik, naririnig mo lang yung mga bangka, ganun. Okay, ang first step, so ibaba natin lahat. Mukhang natapon yung suka dahil nangamoy suka yung bag. Mukhang nabutas yata yung pack. Buti waterproof tong bag.
naputol na yung pole holder sa kapukpok. Mahina lang kasi yung pagkaka-welding yun. Ang diskarte, iwan namin yung gitna na open para sakali dyan kami magbo-bonfire. Then dito ako, sila doon, palibot, para ma-feel talaga natin na group camp siya. So dito yung canopy, doon nakaharap. I-move ko lang to. 8. Angas yan para. Pagaling po minsan ito. Sa laki niyan, tapos yan lang yung pampisil mo. Eh tapos na kami nag-setup bago ka natapos dyan. Nahanap ko yung arko, hindi ko makita. Gawin ko, nakigaan. Saan makarating ang inflatable bed? Oh. Hindi kaya magalit yung misis mo, dinala mo yung upuan ng baby mo. Hindi ko sinabi. Bukas niya malalaman niya pag pinadaguan niya. Anong tawag dito sa upuan na to? Bangkito ni Bulata. Bangkito. Okay, pagka hihilayin nga pala itong tali ng canopy, huwag nyong itutuwid ng ganyan. Dapat, kung saan yung pole na yon, ituwid mo doon para yun ang hihilayin niya, hindi ito. Dahil ito naman ang hihilayin ng nandun sa kabilang tali. May tinamaan na ugat. Kaya ito yung pegs na ginagamit ko. Una sa lahat, mura. Tapos matibay siya. Tapos na akong mag-pegs. Ngayon naman, yung tent naman ng i-assemble natin. Pero mabilisan lang, kagaya nung dati. So after mong mag-ayos, kung anong tools yung ginamit mo, ligpitin mo lang kaagad. Katulad lang din yun pag kumakain, agad mong linisin para hindi siya nakakatamad ligpitin. Kasi pag kumain ka, halimbawa, busog ka na, tinatamad ka ng kumilos eh. Ayan, grabe. Uy, may coke float! Ang hirap mo palang biro. Chucky. Paano nangyari yun? Wala naman Jollibee dito ah. Meron. Pres, Chucky oh. Sarap. Woo.
Ang ganda ng sunset, oh. Sulitin ko na lang yung araw. Kasi kahit bilisan ko, abutin din ng gabi eh. Bago dumilim, pakita ko muna sa inyo yung itsura ng mga tent nila. Ito black camper na. Sila white camper. Team White. Oh, kasi white yung motor mo, di ba? Oh. Tapos yun doon, team couple. Okay, madilim na. Ayun yung araw kanina. So may konting liwanag pa rin from sun, kaso bumaba na siya. Or umikot nga pala yung earth. Kaya ganyan yung kulay. So set up ko muna yung ilaw. Medyo inabutan ako ng gabi, hindi pa ako tapos mag-setup. Ngayon, dahil naka-underseat compartment tayo, pinagsama-sama ko yung ilaw. Ngayon, nakahanap ako ng balot na malaki. Pinagsama-sama ko yung ilaw, hook, at saka yung magnet. Kaya ito, isang buhatan na lang. Kaya pansamantala, tatayo ko muna sa lamesa tong ilaw. Yan, di ba? Para may konting liwanag habang nag-assemble ako ng lights natin. At para matapos na rin itong lamesa ko. Sinasagad ko lang talaga yung silbi ng 4 na ilaw na to. Pwede naman akong magdagdag, magpalit anytime. Pero gusto kong malaman kung hanggang saan tatagal itong flashlight na to. Napapakinabangan naman natin kahit 4 na piraso lang sila. So ito yung isang flashlight ko. Kapag sinaksak ko dito, iilaw yung ating light bulbs. Ito yan. So automatic na yan. Pwede kasing gawing power bank itong flashlight na to. Let there be light. Di ba? Tapos lagay natin dito sa bulsa ng tent. Iba yung dating kapag may mga light bulbs kasi na ganyan. Tapos ganyan pa yung kulay niya. Hindi siya white eh. Yung yellowish. Amber ba yung tawag pag ganyan? Warm? Oo, tama. Amber. Itong balde, hindi pa nabubutas. Itong planggana, pinalitan ko kasi dalawa yung ganito ko nun. So ito, mabilis siyang mabutas kasi, ayun o, meron siyang tupi na sobrang pit-pit. Ito yung dinagdag ko sa mga kaldero ko kasi isang set to na Covea. Ito yung pinakamalaki niya na kaldero sa isang set. Kung naalala ninyo yung pinakamaliit na kaldero ko, tinanggal ko na yun kasi hindi siya Covea brand. Nangangalawang kasi yung dito niya. Ayan o. Tapos dahil wala na yung pinakamaliit, meron siyang kasamang takore na Covea din. Ngayon dahil yung dati kong kutsara tinidor ay walang sabitan, no? So ibinalik ko tong isang set na spoon and fork with knife. So para madali ko siyang maisabit dito sa side. Ayan, ganyan yung itsura ng mga kaldero ko. Tapos yung takore nasa dulo katabi ng baso. Tsaka maganda sa Covea kasi titanium to. Tapos ito naman yung spoon and fork. Ayan, nakasabit na lang sila. Ngayon, nasira daw yung gripo nila dito. Yung jetmatic nila nasira. Kaya maraming drum ngayon. May mga laman na tubig. So, doon tayo mag-iigib. Yung binili kong Coco Pandan na bigas last time, nagustuhan ng misis ko kaya bumili ulit kami ng ganun online. Pero tingin ko hindi to yun eh. Papunta pa lang. Okay, so bawasan natin ng konti yung kanin. So ito lang yung bigas na isasaing. Hindi na butas yung aking planggana. Ayan. Buti na lang meron akong extra. Ay, ang asim.
Natapon yung suka. Oh, naubos yung suka. Okay, so ito yung ating simpleng ingredient. Sana pwede pa yung suka. So ito lang yung meat natin, konti lang. Then ito yung tofu. Ngayon, ang uunahin natin habang nagsasayang tayo, hihiwain yung bawang sibuyas, pati yung mga sili. Sa tagal kong nagluluto, ngayon lang sumakit yung mata ko sa sibuyas. Wala naman akong kasalanan, ba't pinapaiyak nga ako? Salt and pepper lang, ano, pwede na, oh. Sarap. Oo. Lagay ang sibuyas, sili, bawang. Bali, tansyahan lang ito, no? Kung kulang ang suka, pwedeng dagdagan. Tapos toyo. Pre, nalulusaw na yung ilaw. Pre, atras mo lang konti. Yan. Tapos, konting asukal. Tansyahan lang. Asin. Paminta. Tapos, haluin. Tikman natin, baka sumobra pala sa asukal. Masarap. Ayan, ganyan ang itsura ng aking sabaw ng toko at baboy. Set aside muna natin yung sabaw and then ipiprito na natin yung tokwa. Hindi lang ako nakabili ng maraming mantika. Dapat kasi ito maraming. Ayan o, sunog eh. Hindi yan sunog. Ang Maillard itim yan. eh. Anong Maillard? Maillard yan. Burnt sugar. Burnt sugar? Oo. Maillard ang tawag yan. Burn fat yan eh. Yan, buti na lang. Meron tayong kapitbahay. Binigyan tayo ng mantika. Ayan, umuusok na. Meaning mainit na yung mantika. Unahin natin ang tofu. Medyo matatalsikan ka lang kasi matubig yung tofu natin ngayon. Lumulutong-lutong na siya. Oh. Pre, pahingi nga. Wait lang. Bakit tayo maputol? Yung display sa food court. Plastic. Nakuha namin yung display sa food court. Hindi naman sunog yan. Iba yung sunog sa Natural. natural color. Ito naman akin masusunog ay. Tikman ko. Pero sausaw natin. Di ba? Food tasting bago matapos ang ulam, di ba? Para ma-adjust pa. Asim. Hindi kayo nagkakape pag gabi? Mamaya pa. Pero may bumili ng inumin nyo, di ba? Sabi, babalik yung lista. Iinom ba kayo? Kayo ba? Ang bango ah. Drink water na agad. Yan ang liempo. Ba't sinusama? Sarap ah. Malutong. Kapote natin kanina sa Citex. Aray. So luto na yung baboy. Pero papalamigin ko lang para lumutong siya. Kita mo kanina niluluto ko lalaki. Ngayong naluto na lumiit siya. Oh. Hintayin namin maluto to. Yan na lang hinihintay, di ba? Pero may isa pa, di ba? Magbubudol fight ba tayo? Pwede naman. Wala naman tayong lamay sa mga. Pres, sa tingin mo, magpapangalawang camping ka pa ba? Oo.
Sa na-experience mo ngayon? Saan ka nahihirapan sa part na to? Kulang-kulang ang gamit ko. Bibili kayo, estimate mo lang, kailangan ko. Ang problema, katulad sa pag-ride, bibiliin ko, di ko pala kailangan. Ganun. Ito, na-actualan ko na. So, Kita mo kung anong kulang. kulang talaga. Na importante na talagang kailangan, hindi pwedeng ipaliban. Sa akin nga, yung setup ng tent dapat tinignan ko muna. Kasi nung binili namin Gabon, rekta checkout eh. Buti tinulungan ako ni Gavin eh. Tsaka solid na experience to. Hindi, ibig sabihin magpapalit ka pa ng tent? Siguro yung na lang, yung elevated na tent. Pag bili ka lang ng bili, hindi mo na try, madodoble ka. Magkano yun sa'yo? 12,000? Eh, ito 12,000, ganito na eh. Okay naman na ako, boss eh. Ano lang siguro yung company, yung katulad natin ngayon. Iba rin kasi yung group camp sa solo camp. Ang sarap ng feeling na meron kang mga kasama na ganito. Kahit gutom ka na. Kahit gutom ka na. Sige, hintayan tayo. Par, nandito ka na rin lang. Ano ang may improve mo pa? O perfect ka na dyan sa setup mo? Marami pang i-improve. Like what? Lahat. Parang sa makina, overhaul. Pinulikat yung makina. Wow. May tuna pa. Napakalupit mo, par. Ngayon, dahil kakain na, ilagay ko na yung tokwa. Tapos yung baboy. Naku, nasunog yung kanin ko. Tapos, lagyan natin ng apritada. Para may sarsa, no, par? Ito yung tokwat baboy. Inihaw na liempo. Sukang napakaasim. Apritada. Namis pala yung apritada. Grabe ito. Panalo to. Tagay mo sila. Yun, no? May sardinas, par. Para apritada, oh. Mga kumakagat ng dinosaur, Parang buhangin yung kinakain ko. Paminta yan. Sardinas. Thank you, Boss Reed. Thank you, guys. Thank you sa pag-iwan. Hindi ka namin iniwan. Namulikat ka, sabi mo eh. Namalikat yan. Siya gusto na kumuha ng motor. Gusto niya muna maglaro sa PG1. Yun, maganda rin yun. Doon din naman pinag-usapan namin kanina yun eh. Doon na kayo pupunta sa diretso na kayo Big Bike. 80 lang top speed dun. Talaga? Single la. Pag dalawa pa kayo, baka 70 lang. Tingin ko talaga Hindi, tigisahan sila, tigisahan. Sige. Hindi na sa PG1 nun, par. PG2. Oo. PG to. Tingin ako ng isa. PGT rin eh. Pasok. Para tayo nasa Tent City. Oh, di ba? Ang gandang tingnan, no? Evacuation area. Hindi mo, may long time akong kaibigan na outside ko lang buo kami. May palaka sa pinto. Hindi nakita. Ayaw mo sino na nakita. Yan ang kailangan mo sa atin. Oo, man, kulang sa potassium. Higher CC. Ito yung binili ko kanina eh. Nadurog pa. healthy. Sila eh. At least hindi ka magigilting uminom. Ano pulutan nyo? Fruits. Tanggal yung masamang espiritu dyan sa ginawa ninyo. Ang laki. Hindi lang lamok ng insekto Baka pati tao mataboy niyan, ha? Medyo mahirap lang maligo ngayon kasi walang running water, so kailangan magigib. Sayang, wala yung warm water nila ngayon dito. Medyo malamig ang tubig. Salitan. Oo nga, no? Naisip mo yun, press? Galing mo, bulataw ko talaga. Maliligo muna ako. Walang sabitan. Walang sabitan dyan, no? Sige, pwede na to. Matutulog na ako agad. 6 AM kami gigising bukas kasi magpipishing pa daw kami. Kaya itong mga gamit ko hindi ko na masyado naayos kasi sobrang pagod na rin tsaka inaantok na ako. Matutulog na ako. Iba yung tama pag uminom pa. Kahit isang lata lang. Tsaka sa kabusugan na rin.
Kaya tinamaan ako. So yun. Good night guys. Exciting yung bukas kasi fishing ulit tayo. Let's go. Ang aga. Ah, 6:10 ng umaga. Kailangan natin kumilos kasi wala tayong mahuhuling isda. Yun, gusto niyang sumama. Sama natin siya. Ito. Oh, yung iba tulog pa eh. Ito yung pamingwit ko. Isang set na. Tapos, ito naman yung aking cup. Yan. Para kontra-init. Siyempre, suotin natin to. And then, may dala akong gloves. Gisingin na natin si Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Doon tayo magkakape. Naginit na sila ng tubig. Oh, tara. Tara, kape tayo doon. Yung click ninyo pang off-road. Off-roading na to. Shermani! Long time no si Shermani! Ito yung sasakyan ni Boy P. Oh. Ma'am Boy, good morning. Ay, kami magpapalaot lang ho. Ay, kailangan ho may mahuling isda to. Wala kaming ulamin. Sabay-sabay tayong ihawin ba natin? Sige. Yan yung pang-init ng tubig nila, oh. Tulala sa isang tabi, di mapakali. Ito yung mga kape namin, eh, isang tabo. Kumayos kami ng mga, anong tawag dyan? Pamain. Swivel ang tawag dito? Ang tawag dyan, snap? Snap yung Ito. yung parang alambre. Oo. Tapos swivel yung bilog. Ganito pala itsura dito, no? Hindi kasama? Hindi. Maganda pala pagka namimingwit ng maaga, hindi mainit. Oh, ganda, oh. Linis ng tubig dito, no? May dala kang biscuit, par. Yun, no? Favorite. Bye-bye, kabayan! Par, biglang naging kalahati ka na. Malalim na pala. Bye-bye! Bye-bye! Saya dito sa harap, ang lakas ng alon. Ang lalaki na ng alon dito. Yung alon dito, pambarko na eh. Nakakalula siya kasi buong surface umaangat pababa eh. Pataas pa lang yung araw ngayon dyan sa level na yun. At ito yung mga kasama ko. Buti nagdala kayo ng shades ninyo. Marunong pa ba ako mamingwit? Whee! Isang oras na kaming namimingwit pero wala pa kaming nahuling isda. Pangatlong beses na namin maglilipat ng pwesto ngayon. Kahit yung mga ibang nangingisda doon, wala rin silang nahuhuli. Ayan, so wala kaming nahuling isda.
Siguro mga nasa 3 oras na kami dito sa dagat. Wala matumal, tsaka nakadalawang bait na ako sumasabit sa mga bato. Kaya babalik muna kami para makapagluto at makakain muna. Paano yan? Salamat, boss. Walang nahuling isda, boss eh. Bibe. Bibi na lang. Bukod sa bibe, may nakita akong favorite ko. Ano? So, ito yung nahuli namin sa palengke. Face mask natin sa ganun. Sarap! Oo. Sarap po. Madali lang yan eh. May isa pang challenge dyan. Saan po yung maliit? Oh. May isa pa dun eh. Ikaw Ano? yung maglalagay mismo nung fresh dun. Oh, asan ba? Ano, dito. Ayan. Dito. Yan ba yung press? Oo. Sinigang. Bakit kulay orange yung sinigang? Mga padali mo. Ito yung adobong bibe. Ito yung pinirito kong grouper. Kamatis with sibuyas and toyo. Century tuna. Century. Kain na, boy. Kain kayo ng pato, boy. Yan, napapaboy na rin ako. Okay lang yan, boy. Boy. Boy Cap Joe. Lumalaban yung bibe. Lumalaban yung bibe? Ano no ka? Parang crispy sa ata. Yeah. Sige. Ito na yung isda, boy. Nandito na ulit ako sa spot namin at ang bilis magtampo nung dalawa, uuwi na. Dahil mayroon pang trabaho si Brother Tristan tsaka si Kenneth naman tinatawag ng kanyang asawa. Daddy's duty kasi buntis yung asawa niya, kailangan niyang umuwi agad. Pero salamat kay Sir Kenneth kasi still pinush pa rin niyang sumama sa atin. And salamat nga pala syempre dun sa asawa niya dahil kahit na ganun yung kalagayan niya ngayon, very critical kasi kabuanan na niya. Pinayagan pa rin niya si Boss Kenneth. At kay Sir Tristan naman, Sir Arnold! Hindi, may pasok siya bukas, so... Responsible lang tayo sa trabaho. Hindi, papagalitan ka bukas. Mga motor. Watson tayo. Tristan Uy po. Ngayon, dahil magto 2 nights tayo dito, so syempre napaka-importante ng ilaw. Ngayon, ginagamit ko yung power bank ko. So, labas ko na tong aking Blue Tea power station. Good for 3 days, 200 watts. Ito yung Blue Tea Elite 10, pang charge sa ating mga ilaw at gadgets. Thank you, Boss Reed, sa pagpapairam. Okay na. Wala talaga akong gamit eh. Pero siya lahat na nag-provide. Okay na yan. Basta. Reed. Kay Guanson tayo. Iyan ang hindi ko nagawa noon. Nagkaroon ako ng tamang pagkakataon para tumambay dito sa harap ng beach nang walang ibang tao dito sa paligid. Nandun sa likod ko yung mga kasama ko, pero pag kayo yung gumawa ng ganitong ganda kasi ang oras ngayon ay 4:30 PM. Natatakpan ng ulap yung araw kaya hindi masakit sa mata yung dagat. Sobrang kalmado dahil mababaw lang ton. So yung alon nandoon. Yung ingay ng dagat, hindi ganun kalakas. Ito yung binabalik-balikan natin. Ngayon, dahil walang running water doon sa CR, merong CR doon na gawa sa semento. Doon na lang kami
shower. Hindi na ako magluluto dito. So, iluluto ulit namin yung mga pinamalengke doon sa may bahay kubo para sabay-sabay kaming kumain. Kasama natin yung may-ari, yung mga caretakers, and si Boy P. Yun ang kinagandaan nito, no? Kasi madali lang siyang i-drive. So, gagamitin ko na siya papunta doon sa CR. Ang saya niyang gamitin. Tsaka ang tahimik lang ng motor. Hindi siya bulahaw sa mga ibang camper. Ayun yung CR nila, oh. Ayan po yung CR nila. Yun! May running water, di ba? Yung singin nila dito is 200 pesos for 3 days. Kasi nga, inassume na talaga nila kaagad na hindi sapat ang 2 days para magstay ka dito sa Sitio Tangalan. Dahil po pwedeng gawin. Tapos talagang pure nature. Kasi yung relax ang kailangan natin dito kaya tayo nagka-camp. Ito dating taniman ng sili kaya alon-alon siya. Sila yung supplier dati ng sili ng Manginasal. Ito po yung traditional na ulam with traditional flashlight. Siyempre, swante pa rin yan. Ito naman yung octopus. Ito naman yung ibang niluto. Calabares, isda, yung adobong dinosaur, sausawan. Yung traditional ulam ni Boy P. At alubaybay. Si Ninong Ray nga pala, pinapakilala ko. Ayun nga, no? Bro, pakita nga, bro, Ninong Ray. Oo nga, no? Titikman po natin yung gawa niya pong stick kong pasado sa Okay, sige. Collagen yan. Ito naman. Pampa. Pampa. Bata. Si Maalat, malinamnam. Tara, buhatin natin. Hindi naman siguro tutupi sa gitna to, ano? Hindi po. Para antay. Yan. O, di ba? Ito na po yung pagkain namin. Ayan, simpleng-simple lang. luto na naman yung madami. Octopus lang siya, kaya kulay black, no? Hindi, lahat naman po may black po yan. Okay. Tapos ito, oh. Lord, maraming salamat po, Lord, sa gabing ito. This name we pray. Amen. Yay! Kain na! Thank you po sa pag-prep ng food. Ito hindi mo mararanasan sa solo camping, no? Oo, siyempre. Calamares dito, no? Laman. Laman ang madami. Solid nga. Hindi yung ano, ang tawag. Kala mo tokwa lang, eh. Hindi yung breading yung madami. No? Pagkagat mo, laman, eh. Yung galamay. Dapat pala pag nagka-camping, buong ganun na lang, no? Kaso dito lang yata mayroong ganun, yung ganun kalaki. Sa mga palengke na puntahan ko, wala namang ganun. Octopus. Wala. Kung malapit sa mga dagat, yan. Boss, salamat, ha. Nakakalungkot naman, boss, aakyat ka. Matagal pa yun? Paano namin malalaman pag umakyat ka na? Babalitaan ka ni Presya. Oo, balitaan niyo ako, pre. Updated niya. Oo. Ayun, balik ulit sa tent ko. Second night natin dito. Pakita ko muna sa inyo yung mga gamit ko sa CR. So maganda itong bag na to kasi kahit pabasa siya, mabilis siyang matuyo and meron siyang sabitan in case na walang patungan yung mga CR kagaya nito. Pwede nating isabit sa doorknob. Matutuwa kayo kasi yung lagayan ng sabon ko, yun yung lagayan ng toothpick. Kasi syempre basa yung sabon. So at least madali siyang matuyo at hindi malalagyan ng sabon yung mga gamit ko dito, at least secured siya. Yung toothpick and yung panlinis ng tinga pinagsama ko. Ayan, ganyan lang siya kapayat. Talagang dito sa motor, para akong nakakotse. Kasi sa dami ng pwede kong dalhin at sa dali niyang i-drive. Hindi man siya 100% pang off-road, pero at least kahit pa paano, kaya niya yung mga simpleng terrain kagaya ng daanan dito sa CST. Ayan, lapag ka lang ng lapag, oh. Napakasarap. Ito yung hiniram na tent ni Bro Tristan. Ayan, dadalhin na lang natin pabalik. Ito yung pantalon ko. Kailangan pagpagin yung tent, eh. Kasi kulay black siya. Madalas pa tataguan ng mga lamok yung black. Marami-rami ang activity natin yun. So, kailangan natin bumawi ng pahinga. Pauwi na rin tayo bukas. So, kailangan buo yung lakas natin bago bumiyahe. Good night, everyone!
Boss, ayan mga tropa. Oo nga no. Mag-aalmusal na sila. Akit na sila sa bundok. Walang nagpapastol sa kanila. Automatic pupunta sila sa bundok. Oh, ang dami palang baka dito. Tsaka ang sabi nung may-ari, kaya siya nag-aalaga ng baka. Bago pa naging campsite to, nag-aalaga na yung parents niya. Tsaka malaking tulong daw sa campsite yung nag-aalaga ng ganyan para yung mga damo na may maintain yung height. Anong oras ka nagising? Kagigising mo lang? Sarap. Parang nagpapanggap ka lang. Ang tulog ko, boss. Parang kanina ka pa nagising eh. Binarinig akong taho kanina eh. Bumili ka ng taho, no? May tinga ka pa ng tuyo, oh. Bawas-bawas ako sa yung 3-in-1 kasi mataas daw yung sugar content nun. Gusto ko sana mag-practice ng yung brewed coffee. Eh, di ba may pang-brewed ka dyan? Naka-grind na kagad siya. Grabe yung amoy. Tapos meron tayong mocha pot. Dito ilalagay yung kape. Tapos dito tubig. Pupunta dito sa... Yung moist ba yun? Matapang. Suba na matapang. Gusto ko yung kaya akong ipaglaban. Nangaaway ito. Oo. Nananapak. Galing yan Tapos low fire lang siya, boss. Kasi pagka inagad mo, hindi niya makukuha yung pinakakatas. Ito, asukal to. Hindi, okay lang. Okay lang. Actually, kahit di na tayo mag-almusal eh. The best. No? Kumain ka na ba? Pwede na to. Pwede na yan. Hindi na umabot sa 3 days yung pagkain namin. Kasi na boss, nakukuha daw sila ng mga suso. Para sa'yo. Pasyalan natin sila mamaya. Para matikman natin yung sabaw nila, no? Gugulayan lang nila, may malunggay naman dito. Libre lang din, no? Pitas-pitas yun. Ito, single mom to eh. Yan, oh. Sarap ng kain niya, oh. Ay, pwede siyang hawakan. Ayan, bait niya, oh. Ngayon sa pang 3 days namin, hindi na ganun kadami yung pagkain namin. So, nagkape lang kami. Pero, ang sabi doon sa kubo is naghanap sila ng mga suso. So, naglaga sila. Doon muna kami magla-lunch bago umalis. So sa ngayon, magliligpit na ako para pagpunta namin doon is wala na kaming iiwan ng tent dito. Ayan, pabalik kami sa kubo. And sakto makakapagpaalam tayo kina Boy P. Nagpe-prepare na rin siya para mag-cup gamit nung bistrom niya. Pero lugi ako. Dapat exchange tayo. Wala akong sticker eh. Oh, sige. Sa susunod yung sticker mo. Sige. Ako, didikit ko rin sa'yo. Ito. Parang napipilitan ka lang. Hindi. Napipilitan ka lang yata Kasi eh. ako- Prisya, totoo ba? Napipilitan. Oy, anong ginagawa mo dyan? Sige na, tayo na. Sisilpi ako dito sila pag Wala pa. Dito, hindi kasi ako naglalagay ng sticker basta-basta sa mga motor. Oo. Kahit sa sasakyan. So since Kay Suzuki lang. Siyempre. Suzuki yan. Oo. Tapos ito yung badge natin nung Pipilipon Loop, oh. Oo. Siyempre, matik. Pero syempre, yung ibang stickers hindi talaga Dito mo lalagay ngayon, siyempre. Hindi, Hindi. dito. Okay. Yung ginagawa mo dati. Hindi, joke. Hindi. Siyempre, special yan.
So, ikaw lang ang kaibigan kong motovlogger na ididikit ko sa motor ko na to. Dahil mahal na mahal ko itong motor ko. Yun. Yan, certified kamote ka na ngayon. Oo naman. Babakbakin ko yung Pampanga. Charis! Thank you, par. Thank you. Oh, thank you. Magkita tayo ulit ha. Magkikita tayo. Oo naman. Bahay mo na to. Tahanan mo. Yes, sige. Thank you. Sumasama yung aso. Ihatid kaya ata hanggang main gate. Bye-bye. Ayan na yung mga baka. Kanina nga alas 7 pales. Mag-alas 4, umuwi na sila. Bye! Ayan, ito na yung paakyat. Oh, okay. Sige. Automatic naman. Baba lang yung paa. Ayun, basag pala yung semento. Yun. Kaya ng scooter, basic. Wala nang tinitimpla sa clutch. At ito na ang exit ng CST. Bye-bye! 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 Alright, hatid nyo ba ako? Ang oras ay 4 PM. Tignan natin kung anong oras tayo makakarating sa bahay. Kaya, let's go. 7:06 PM. Dito sa oras ng aking gauge ay hindi yan tama. Hindi ko pa na-adjust. Odometer reading natin 2,120 kilometers. Tapos 3 bars na lang natira. Okay, safe tayo nakauwi. See you again sa next camping natin. Paki-comment naman dyan kung saan tayo next at kung anong ulam ulit ang iluluto natin.